King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1363. Wanton Plundering. Natutunan ni Zhao Fang ang kanyang spatial concealment technique mula sa ancient god Luoling ng Spacetime Sacred Land. Kaya niyang itago ang sarili sa kalawakan habang mabilis na gumagalaw ng hindi napapansin. Para naman kay Xin Huang, naabot niya ang napakataas na antas ng kapangyarihan na kaya niyang pagsamahin ang kanyang aura sa nakapalibot na espasyo. Siya rin ang may pinakamalaking pag-unawa sa kaban ng bayan, kaya't halatang kailangan niyang maging isa sa mga infiltrator. Matapos dumaan sa pangunahing bulwagan, bahagyang huminto si Xin Huang. Malaki ang pinagbago ng layout ng lugar na ito. Ang mga lugar kung saan ang mga mapagkukunan o kayamanan ay dapat na nakaimbak ay walang laman. Sabi ni Xin Huang kay Zhao Fang. Pagkatapos ng lahat, ang pack ng Silver Tiger na Yao Gods ay nag-okupa sa treasury ng Giant God Race ng napakatagal. Imposibleng hayaan nilang manatili ang mga kayamanan ng napakatagal. Marahil ay inalis at ipinamahagi nila ang mga kayamanan sa kanilang sarili. Dapat ay tinatakan ng Giant God Race ang mga mapagkukunan at kayamanan na iyon. Nakita ng kaliwang mata ni Zhao Fang ang mga senyales ng array at nahulaan. Ngunit dahil napakaraming oras na ang lumipas, ang mga ceiling array na iyon ay unti-unting nawalan ng kapangyarihan. Nagbigay daan ito sa mga Yao God na iyon na sirain sila at kunin ang mga kayamanan sa loob. Gayunpaman, maaaring mayroon pa ring ilang mga lugar kung saan ang mga ceiling array ay hindi pa nasira. Pagsusuri ni Zhao Fang. Tama ka. Bahagyang natigilan si Xin Huang. Ito pa rin ang panlabas na gilid ng treasury. Ang mas mahalagang mga mapagkukunan ay nakaimbak sa mas malayo sa loob. Ang mga dalubhasa ng Giant God Race God Lord ang naglagay ng mga defensive array ng lugar na ito. Kung hindi dahil sa napakalaking tagal ng panahon na lumipas, hindi na kailanman makukuha ng mga Yao Gods ang alinman sa mga kayamanan at mapagkukunan ng lugar na ito. May dalawang bantay doon. Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang see-through na kakayahan upang suriin ang sitwasyon at ibigay ito kay Xin Huang. Para sa pagkakaroon ng dalawang gwardya sa kabila ng digmaang nagaganap ay nagpapahiwatig na sila ay tiyak na nagbabantay ng isang uri ng lihim. Ang lugar na iyon ay isa sa mga lugar kung saan nakaimbak ang mahahalagang kayamanan. Naningkit ang mga mata ni Xin Huang. Nagsimulang lumapit ang dalawa sa nababantayang secret hall. Ano sa tingin mo ang takbo ng labanan sa labas? Tanong ng isang tigre na may medyo darker silver na balat. Kailangan pa bang pag-usapan yan? Tiyak na tayo ang may kalamangan. Mula nang sakupin natin ang treasury na ito at sinimulang sirain ang mga defensive array at makuha ang mga kayamanan sa loob, ang ating lakas ay mabilis na lumalago. Tumawa naman ang ibang guard. Tama ka. Nagtataka ako kung sino ang nagtayo ng kabang ito. Napakaraming kayamanan ang nakatatak sa loob. Dapat tayong magpasalamat sa kanila, hahaha. Buong pusong tumawa ang dark silver na tigre. Dahil gusto mong pasalamatan kami sa iyong buhay. Ungol ni Xin Huang nang lumabas siya at inilabas ang isang daliri. Isang bolt ng sobrang condensed na enerhiya ng daliri ang bumaril pasulong na parang matalim na espada. O hindi. Ang pilak na tigre na si Yao God ay agad na ngumisi. Isa lang itong rank 8. Sa sandaling lumitaw si Xin Huang, naramdaman nitong nasa mortal na panganib ito. Matagal nang pinalalakas ni Xin Huang ang kapangyarihan sa pag-ataking ito, pinalalakas ang kanyang divine power at bloodline power. Gumalaw ito ng hindi kapani-pani walang bilis at hinampas ang Yao God. Plush. Isang butas ang lumitaw sa ulo ng pilak na tigre na Yao God, mula sa likod hanggang sa harap, ang dugo ay bumubulwak mula sa magkabilang dulo. Kahit na ang mga Yao Gods ng lugar na ito ay mas malakas kaysa sa mga nasa labas ng mundo, ang isang ordinaryong rank 8 Yao God ay hindi pa rin kayang tumanggap ng kahit isang suntok mula kay Xin Huang. Ang lakas ng loob mong manghimasok. Ang ibang silver tigre ay parehong nagulat at natakot, at naghanda itong makipag-usap sa iba pang mga Yao Gods. Tribulation Lightning Eye Flame. Sa sandaling ito, isang baluktot na apoy ng kidlat ang sumabog sa kaluluwa nito. Ang Tribulation Lightning Eye Flame na ito ay isa sa pinakamalakas na pinakawalan ni Zhao Fang habang ang kanyang origin energy ay selyado.
Ang kaluluwa ng pilak na tigre, na tinamaan ng malakas na tribulation lightning, ay hindi nakapagpadala ng anumang uri ng mensahe. Makalipas ang wala kahit isang segundo ng maikling pakikibaka, ang kaluluwa nito ay nawasak. Nagkatinginan ang dalawa. Ito ang unang pagkakataon mula nang magkakilala sila na magkatrabaho sila. Kahit na si Xin Huang ay isang dalubhasa sa Giant God race na may napakakapal na bloodline at isang cultivation na mas mataas kaysa kay Zhao Feng, ni minsan ay hindi siya minamaliit ng tingin sa kanya. Ang soul attack na ginamit ni Zhao Feng kanina ay sapat na para magdulot ng malaking banta kay Xin Huang. At naramdaman ni Xin Huang na hindi ginamit ni Zhao Feng ang buong kapangyarihan ng kanyang kaliwang mata. Namangha din si Zhao Feng sa pag-atake ni Xin Huang ngayon lang. Batay sa kanyang nakita, kung ang Giant God race ay gumamit ng sobra sa kanilang bloodline energy, kailangan nilang ihayag ang kanilang mga katawan. Gayunpaman, nagawang isama ni Xin Huang ang karamihan ng kanyang bloodline na enerhiya sa kanyang pag-atake at pinakawalan ito nang hindi inilalantad ang kanyang tunay na katawan. Ang antas ng kontrol na ito sa bloodline energy ay isang bagay na hindi kayang pantayan ng ibang miyembro ng Giant God race. Hindi natin naalarma ang ibang mga gwardya. Tiningnan ni Zhao Feng ang paligid gamit ang God's spiritual eye at sinabi. Pagkatapos ay gumamit si Xin Huang ng isang lihim na sining upang buksan ang isang maliit na siwang sa pintuan ng bulwagan kung saan sila makapasok. Sa loob ng bulwagan ay ang tila isang silid na pinalamutian ng maayos kung saan inilatag ang mga nakapaso na halaman at mga sinaunang aklat. Sa katotohanan, gayunpaman, ang bawat isa sa mga bagay na ito ay isang sikat na mapagkukunan o kayamanan. Halimbawa, ang mga aklat sa mesa ay pawang mga dekalidad na diskarte sa divine rank, at ang flower vase sa tabi ng mga libro ay ang dekalidad na divine level na divine artifact, myriad spirit celestial vase. Nabalitaan na ang imbakan na divine artifact na ito ay naglalaman ng hindi mabilang na maliliit na dimensyon ng iba't ibang mga kapaligiran, at mayroon itong mga dimensyon na maaaring mag-imbak ng mga mapagkukunan ng malamig na uri at mga sukat na may kakayahang humawak ng mga mapagkukunang uri ng apoy. Mahusay. Ang karamihan sa mga kayamanan at mapagkukunan sa silid na ito ay ganap na napanatili. Nagulat si Xin Huang. Agad siyang pumunta sa mesa at nagsimulang gumamit ng isang lihim na sining upang i-undo ang array. Ang mga arrays dito ay binuo ng Giant God race at pinagsama sa mga lihim na sining ng Heaven's Legacy race. Tanging ang mga upper echelon na miyembro ng Giant God race ang nakakaalam kung paano i-undo ang mga ito. Ang Myriad Spirit Celestial Vase. Ilang sandali lang bago natanggal ni Xin Huang ang selyo sa Myriad Spirit Celestial Vase at dinala ito sa kanyang bag. Masyadong mabagal. Medyo nag-aalala si Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat, ang mga hanay ng lugar na ito ay inilatag ng isang God Lord. Kahit na naiintindihan ni Xin Huang kung paano i-undo ang mga ito, ang pag-undo sa mga ito ay nagtagal. Mayroong 50 hanggang 60 bagay na may iba't ibang laki sa silid na ito lamang. Kung tatanggalin sila ni Xin Huang isa-isa, ito ay magtatagal ng walang hanggan. Whoosh! Naglakad si Zhao Feng papunta sa isang anti-gong stand. Nagsimulang umikot ang kanyang kaliwang mata, binalot ng enerhiya ang anti-gong stand. Anong ginagawa mo? Ang mga hanay ng lugar na ito ay gumagamit ng kakaibang sikreto ng Giant God race na may halong lihim na sining ng Heaven's Legacy race. Agad namang nag-message si Xin Huang. Kung ang mga hanay ng lugar na ito ay napakadaling i-undo, ang mga pilak na tigre ay nakasamsam na sa lugar na ito ng lahat ng mga kayamanan nito. God-Eye Disintegration. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay kumislap ng parang panaginip na liwanag, na dumaan sa antique stand ng libu-libong beses. Upang mabawasan ang pagkonsumo, tinarget ni Zhao Feng ang ceiling array. Whoosh! Ang selyo kung saan nakatutok ang kanyang tingin ay nagsimulang dahan-daang humina. Dahil nasira ang istruktura ng array, nagsimula itong dahan-daang mawala. Anong ay bloodline technique yan? Namutla sa alarma si Xin Huang. Paano maaaring umiral ang gayong mahimalang pamamaraan ng i-bloodline sa mundong ito, na magagawang patuloy na pahinain ang kapangyarihan ng isang array? Ngunit si Xin Huang ay walang oras na mag-alala tungkol sa mga ganoong bagay sa sandaling ito, at bumalik siya sa pag-undo ng mga array at pagkolekta ng mga mapagkukunan.
Kapag natapos na niyang tipunin ang lahat ng mapagkukunan maliban sa anti-gong stand, sa wakas ay natapos na ni Zhao Feng ang pagbuwag sa lahat ng mga seal na sumasaklaw sa stand na ito. Maraming salamat. Ngumiti si Xin Wuang. Ang mga bagay sa stand na ito ay mas mahalaga, at ang karamihan sa mga ito ay mga divine artifact o kasangkapan. Para sa kadahilanang ito, ang mga array na nagpoprotekta sa kanila ay nasa mas mataas na antas. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya nagsimula sa anti-gong stand na ito. Nang matapos niyang kolektahin ang iba pang mga item, natapos na ni Zhao Feng ang pag-undo ng mga arrays sa paligid ng antique stand. Ito ay nagligtas kay Xin Wuang ng mahabang panahon. Matapos dambungin ang silid na ito, umalis ang dalawa para ipagpatuloy ang paghahanap. Wind God Finger. Tribulation Lightning Eye Flame. Sina Zhao Feng at Xin Wuang ay nagsanib upang patayin ang isang rank 8 Yao God. Ang dalawang grupo ng Yao God ay nasa gitna ng isang digmaan, kaya ipinakalat nila ang kanilang mas malalakas na miyembro sa labanan habang ang ordinaryong rank 8 Yao Gods ay naiwan upang bantayan at patrolya ang kanilang base. Tingnan natin ang paligid ng gitna ng kabangyaman. Sabi ni Xin Wuang pagkatapos nilang dambungin ang isang maliit na sikretong silid. Ang sentro ng treasury ay kung saan itinatago ng Giant God Race ang pinakamahalagang kayamanan nito. Dalawang bantay lang. Katulad ng dati, sina Zhao Feng at Xin Wuang ay gumapang sa iba't ibang mga gwardya at naglunsad ng mga nakamamatay na pag-atake. Thump. Ang dalawang gwardya ay agad na nalipol ng nakamamatay na pag-atake ni na Zhao Feng at Xin Wuang. Sige. Isang tuwang-tuwa na si Xin Wuang ang nag-activate ng isang lihim na sining para buksan ang Central Treasury. Ngunit nang bumukas ang treasury at iniskan ng mag-asawa ang lugar gamit ang kanilang divine senses, namutla sila. Sa pinakamalalim na bahagi ng treasury na ito, isang napakalaking silver na tigre ang nagpapahinga, ang cultivation peak nito ay rank 8. Ito ay lubos na katulad ng pinuno ng grupong ito ng mga Yao Gods. Kayo ay mga taong nanghihimasok. Biglang bumangon ang silver tiger at tinitigan sina Zhao Feng at Xin Wuang. Sa labas, ang dalawang grupo ng Yao God ay naglaban buong araw. Nagpadala ka talaga ng mga tao para pumasok sa aking kaban. Ang napakalaking silver na tigre ay biglang ngumisi, ang malamig at mabangis nitong mga mata ay nakatitig sa napakalaking silver green na sawa sa harapan nito. Wala akong ginawang ganyan. Siguradong dahil masyado kang nasaktan sa mga Yao Gods, at ginamit nila ang pagkakataong ito para makalusot sa iyong treasury. Tumawa ang sawa. Kalokohan. Daan-daang milyong taon na ang nakalipas mula nang huli akong makakita ng tao. Nagmura ang pilak na tigre, at pagkatapos ay naghanda upang bumalik sa kanyang kabangyaman. Mga tao. Nagulat ang napakalaking sawa, ngunit nang makita ang higanteng silver tiger na balak umatras, agad itong sinundan. Saan ka pupunta? Sumasabog na may malakas na time intent, ibinuka ng silver green na python ang bibig nito at iniluwa ang madilim na berdeng fog. Ang aming dalawang paksayon ay mapayapa sa loob ng maraming taon. Gusto mo ba talagang dalhin ang mga bagay sa ganitong antas? Galit na sumigaw ang pilak na tigre. Pinatay mo muna ang mga Yao Gods ko, at hinamon mo pa kami. Malamig na ngumisi ang green and silver python. Kalokohan. Malinaw na ang iyong mga Yao Gods ang unang umatake. Ang dalawang pinakamataas na rank 9 Yao Gods ay agad na nagsimulang magtalo. Unti-unti, sinimulan nilang pagsamasamahin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Maaaring ang mga taong iyon. Gusto kong makita kung anong uri ng mga tao ang napakawalandiya na mag-uudyok ng hidwaan sa pagitan natin at manloob ang iyong kabangyaman. Ang pinakamataas na rank 9 Yao Gods ay agad na huminto sa pakikipaglaban. Tignan mo yan. Ang itim na bundok na iyon ay nababalot ng kayamanan. Tumawag ang isang peak rank 8 Ancient God of Ancient Soul Hall. Ang half-step na God Lord of the Ancient Soul Race na nangunguna sa grupong ito ay sumulyap at medyo natukso, ngunit sa sandaling ito, ang kristal na globo sa kanyang kamay ay kumikislap na may asher na liwanag. May aktibidad. Malapit na ang Ancient God Seal. Nagulat ang Ancient God JLC. Binigyan sila ni Yu Heng ng tool na ito. Kung ang Ancient God Seal ay nasa isang tiyak na radius, agad itong magre-react.
Para sa isang sandali, ang pangkat ng tatlong ay frozen sa lugar. Bakit hindi muna natin tingnan ang itim na bundok na iyon? Mahinang iminungkahi ng pinakamataas na rank 8 Ancient God. Bagamat ang paghahanap ng Ancient God Seal ang una nilang misyon, hindi ito tulad ng binabantayan sila. Ang Ancient Soul Hole at ang alagad ni God Lord Stellar Aspect ay hindi alam kung ano ang kanilang ginagawa. Hindi. Unang hanapin ang Ancient God Seal. Itinuturing ng God Lords of Ancient Soul Hall at God Lord Stellar Aspect ang Ancient God Seal na, kung maibabalik natin ito, tayo ang magiging pinakamalaking contributor sa operasyong ito at gagantimpalaan tayo ng saganang gantimpala. Sa wakas ay nagpa siya ang Ancient God JLC pagkatapos ng ilang pag-iisip. King of Gods, Kabanata 1364. Naka-frame. Sa Central Treasury, hindi agad umatras sina Zhao Feng at Xin Huang nang makita ang peak rank 8 Silver Tigre. Ito ay dahil nakikita ni Zhao Feng sa maliit na pass ang magnanakaw na nag-aaway pa rin ang dalawang grupo ng Yao God. Kaya, handa na sina Zhao Feng at Xin Huang na maningil sa kabangyaman, patayin ang pilak na tigre, at kunin ang kanilang makakaya bago umalis. Ngunit nang sasalakayin na nilang dalawa ang pinakamataas na rank 8 tigre, napansin nila na ang pilak na tigre ay naglabas ng soul intent na mas malaki kaysa sa ipinahihiwatig ng cultivation nito. Hindi maganda. Ang pilak na tigre na ito ay ang clone ng pinuno ng Yao God na iyon. Sa wakas ay nakita ni Zhao Feng kung ano ang nangyayari sa kanyang God's spiritual eye. Kasabay nito, sinabi ng maliit na pass ang magnanakaw kay Zhao Feng kung ano ang nangyayari sa larangan ng digmaan. Tara na. Darating na ang dalawang grupo ng Yao God. Biglang ngumisi si Zhao Feng. Sa pagbagsak ng dalawa, agad na hinabol ng peak rank 8 Silver Tigre para pigilan sila. Natural, ito ang kalooban ng pinuno ng Silver Tigre. Sina Xin Huang at Zhao Feng na nagtutulungan ay maaaring patayin ang pilak na tigre na ito nang may kaunting kahirapan, ngunit dahil ang dalawang malalaking grupo ng Yao God ay paparating sa kanila, hindi sila maaaring manatili kahit isang dagdag na segundo. Matapos umalis sa treasury ng Giant God Race, nakita nilang dalawa ang isang malawak na kawan ng tigre at python na Yao Gods na papalapit sa kanila. Ang kanilang mga pinuno ay malinaw na isang napakalaking tigre na nababalutan ng kakaibang dark silver pattern at isang napakalaking silver green na python. Pareho silang nasa tuktok ng rank 9. Kung sila ay ordinaryong pinakamataas na rank 9 Yao Gods, ang isang taong may lakas ni Xin Huang ay hindi man lang sila binayaran ng pangalawang sulyap. Gayunpaman, ang mga Yao Gods ng lugar na ito ay bihasa sa time intent. Sa one-on-one na tunggalian, maging si Xin Huang ay mahihirapan sila. Bukod dito, mayroon din silang napakaraming bilang ng mga subordinate ng Yao God, lahat sila ay kakilakilabot sa kanilang sariling karapatan. Kayong dalawang magnanakaw, talagang naglakas loob kayong mandembong sa aking kaban. Sumisigaw ang pilak na tigre habang papalapit ito ng malakas na momentum. Kayo bang dalawa ang nag-udyok ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng ating mga grupo? Tanong ng sawa sa malamig at masasamang boses. Tumakbo. Sigaw ni Zhao Feng. Sila ay orihinal na naniniwala na, sa kanilang bilis at oras ng reaksyon, maaari silang makatakas bago dumating ang dalawang grupo ng Yao God. Nako, ang pinakamataas na rank 9 Silver Tigre ay nag-iwan ng clone sa Central Treasury. Hindi pa rin ito tugma para sa kanila, ngunit dahil kinokontrol ito ng pinakamataas na rank 9 Yao God, mas malakas ang Silver Tiger na iyon kaysa karaniwan. Tumigil ka. Ang clone ay biglang sumabog sa sarili, na naging isang madilim na pilak na mapanirang bagyo na nagtangkang pilitin sina Zhao Feng at Xin Huang pabalik sa kaban ng bayan. Nagtulungan sina Zhao Feng at Xin Huang, gamit ang defensive arts para harangan ang self-detonation na ito. Boom! Halos hindi na sila makatakas sa kabangyaman nang magsimulang dumagundong sa kanila ang malawak na sangkawan ng mga Yao Gods. Kahit na ang isang tao na kasing husay ni Zhao Feng ay naramdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa tanawing ito. Hindi tayo makakatakas. Lumamlam ang ekspresyon ni Xin Huang. Pinigilan sila ng time intent ng lugar na ito, na nagbawas sa bilis ng kanilang bilis, ngunit ang mga Yao God na ito ay katutubong at hindi pinigilan sa anumang paraan. Sa kabaligtaran, pinahintulutan sila ng kanilang time intent na gumalaw ng may hindi kapani-paniwalang bilis.
Tila ang pangkat na ito ng mga Yao Gods ay malapit nang makarating kina Zhao Feng at Xin Wuang. Ang pinagsamang kapangyarihan ng dalawang grupo ng Yao God ay sapat na upang agad na durugan ang pares. Zhao Feng, mayroon ka bang paraan para makaalis dito? Tanong ni Xin Wuang. Hanggang ngayon, si Zhao Feng ay palaging nakakapagbigay ng nakakagulat na pagganap. Kung kahit si Zhao Feng ay walang solusyon, magagamit lang ni Xin Wuang ang kapangyarihan ng Ancient God Seal para umalis sa lugar na ito kasama si Zhao Feng. Ngunit ang Ancient God Seal ay magagamit lamang upang magbukas ng landas tuwing 1,000,000 taon. Kung aalis sila ng ganito, kailangan pa nilang maghintay ng 1,000,000 taon bago makapasok muli. Hindi pa rin sila gaanong nakuha mula sa treasury ng Giant God Race, tiyak na hindi sapat para payagan ang Giant God Race na mabilis na umangat. Napakatagal din ng 1,000,000 taon, at napakaraming kaganapan ang maaaring mangyari sa panahong iyon. Ano ang nangyayari sa unahan? Gulat na tanong ng isang pick rank 8 Ancient God of Ancient Soul Hall. Ayon sa tool na hawak ng Ancient God JLC, nasa unahan ang Ancient God Seal. Gayunpaman, naramdaman niya na may kakaibang nangyayari sa unahan, at ang hangin ay napuno ng madugong amoy. Iyan ay isang grupo ng Yao God. Ang Ancient God JLC ay may mas malakas na divine sense at isang karagdagang sensory range, kaya siya ang unang nakaalam ng sitwasyon. Maaaring ang grupo ni Xin Wuang ay napapaligiran ng mga Yao God na ito. Ang Ancient God JLC ay haka-haka. Ayon sa Crystal Sphere, ang Ancient God Seal ay hindi masyadong malayo sa grupong ito ng Yao God. Kung gayon, ano ang ating pinakamahusay na hakbang? Tanong ng isa pang miyembro ng kanyang team. Obserbahan ang sitwasyon at abangan ang anumang pagbabago. Utos ng Ancient God JLC. Naranasan din nila ang kapangyarihan ng mga Yao Gods ng lugar na ito. Wala kahit isang kalahating hakbang na God Lord na tulad niya ang may kumpiyansa na manalo laban sa napakaraming Yao Gods. Naramdaman ng Ancient God JLC ang grupo ng Yao God dahil siya ay isang half-step God Lord, ngunit ang Yao God Group ay mga katutubong nilalang at hindi pinigilan sa anumang paraan. Bukod dito, lahat sila ay napakatanda na at nagtataglay ng makapangyarihang kalooban, kaya naramdaman nilang lahat ang pangkat ng tatlo mula sa Ancient Soul Hall sa likuran nila. Ang dalawang grupo ng Yao God ay 100,000 li lamang mula kina Zhao Feng at Xin Wuang nang bigla silang tumigil. Mga tao. Ang mga mata ng silver na tigre ay sobrang dilim at madilim. Bakit ang daming tao na lumalabas dito? Nagulat din ang silver green na sawa. Sa tapat ng grupo ng Yao God, napansin ni na Zhao Feng at Xin Wuang ang kakaiba sa mga Yao Gods. May tao pa ba dito? Nagdilim ang ekspresyon ni Zhao Feng. Nang buksan ni Xin Wuang ang landas gamit ang Ancient God Seal, 5 lang ang grupo nila ang pumasok, ngunit base sa sinasabi ng dalawang grupo ng Yao God, may iba pang mga tao sa malapit. Hindi ito Ancient God Resplendence o alinman sa iba pa. Sabi ni Xin Wuang pagkatapos ng maikling pagpapalitan ng mga mensahe. Ito ay mas kakaiba. Maaaring palaging may mga tao sa dimensyong ito. Gayunpaman, anuman ang katotohanan, ang pagtakas ay pinakamahalaga. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Zhao Feng, at isang kaaya-ayang sorpresa ang lumitaw sa kanyang mukha. Dumating na si Kapitan at ang iba pa. Ang mga mahahalagang bagay sa kabangyaman ay malapit ng kunin. Natigilan si Xin Wuang sa una, ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang tumawa ng walang imak. Kung sino man ang mga kalapit na tao na iyon, nagawa ni Zhao Feng na i-frame sila sa ilang salita lamang. Ano? Kapitan. Biglang ngumisi ang Silver Tigre. Hindi inaasahan na may mga kasama ang mga taong ito. Sa pagtugis kina Zhao Feng at Xin Wuang, talagang napalayo sila sa kabangyaman. Kung magpapatuloy sila sa paghabol, ang tatlong tao sa likod nila ay maaaring kumuha ng pagkakataong ito na makapasok sa kaban ng bayan. Bukod dito, ang pinakamalakas sa trio na iyon ay isang kalahating hakbang na God Lord ng mabigat na kapangyarihan. Ang pick rank 9 Silver Tigre ay hindi katapat para sa taong ito sa isang tunggalian. Tara na. Nagsimulang lumipad palayo sina Zhao Feng at Xin Wuang, naglalakbay ng hindi masyadong mabilis o masyadong mabagal. Samantala, nasa dilema naman ang grupo ng Silver Tiger. Kung magpapatuloy sila sa paghabol, ang tatlong tao sa likod nila ay makapasok sa kaban ng bayan.
Bigyan mo ako ng isang kamay at ikaw ay magkakaroon ng aking pinakamalalim na pasasalamat. Kinausap ng Silver Tiger ang Silver Green na sawa. Sige. Agad namang pumayag ang sawa. Ang digmaan sa pagitan ng dalawang grupo sa pagkakataong ito ay nagresulta sa maraming casualty, at ang lahat ng ito ay naudyukan ng mga tao, na nag-iwan sa kanila ng ganap na galit at may nagninangas na puot sa mga tao. Kayong mga lalaki, habulin ang dalawang iyon. Agad na utos ng Silver Tiger. Pagkatapos ay nagpatuloy ito sa likuran kasama ang pilak berdeng sawa at karamihan sa mga Yao Gods. Ang natitirang apat na Silver Tigre ay binubuo ng isang rank 9, dalawang pick rank 8, at isang rank 8. Ang apat na Yao God na ito ay mabilis na sumugod kina Zhao Feng at Xin Wuang. Mahusay. Hindi napigilan ni Xin Wuang na sumigaw. Kung ikukumpara sa nakaraang krisis, ang apat na pilak na tigre na ito ay walang anuman. Ang mga kalapit na hindi kilalang tao ay talagang napakalakas kaya't kailangan nitong bumalik ang mga pinuno ng Yao God. Bahagyang naalarma si Zhao Feng. Sinubukan lang niyang makita kung ano ang mangyayari, at natural na kahanga-hanga ito, ngunit hindi inaasahan ni Zhao Feng ang antas ng tagumpay na ito. Nakuha ng mga mahiwagang tao na iyon ang halos 70% ng mga Yao Gods. Sa kabilang dulo, Ancient God JLC, may mali. Biglang sinabi ng pinakamataas na rank 8 Ancient God. Ang mga bagay talaga ay kakaiba. Ang Ancient God JLC ay may labis na malungkot na ekspresyon. Silang tatlo ay wala man lang nagawa, kaya bakit ang grupo ng mga Yao Gods ay lumalapit sa kanila ng napakalakas ng momentum? Sa hitsura nito, parang nakabuo sila ng walang kamatayang sama ng loob sa mga Yao God na ito. Ancient God JLC, kailangan na nating umalis dito. Ang rank 9 Ancient God ay agad na tumawag sa alarma. Sandali lang. Tumahol ang Ancient God JLC. Tiyak na nakaligtaan nila ang itim na bundok kanina para ma-intercept nila si Xin Wuang at makuha ang Ancient God Seal. Kung tumakas sila ngayon, sinayang na nila ang pagkakataon. Good sir, wala kaming hinanakit sa iyo. Sigaw ng Ancient God JLC. Walang sama ng loob. Mas inaalala mo yan. Malamig na ngumisi ang silver green na sawa. Kalokohan. Mga tusong tao, mamatay. Ang dark silver na tigre, na hindi napigilan ang galit nito, ay bumaril patungo sa Ancient God JLC sa isang bolt ng silver light. Nasa likod nito ang silver green na sawa. Kailangan nilang dalawa na magtulungan para harapin itong kalahating hakbang na God Lord. Itong mga hanggal na Yao Gods. Tiyak na naloko sila ni Xin Wuang. Napagtanto ng Ancient God JLC ang nangyari. Sa puntong ito, sa harap ng napakaraming nakakatakot na Yao Gods, maaari lamang siyang tumakas. Talagang may na-misunderstood ka. Tayong tatlo ay naparito upang hulihin ang dalawang kabataang iyon na iyong hinahabol. Ikinaway ng Ancient God JLC ang kanyang mga kamay, nagpakawala ng madilim na halos ng enerhiya na umatake sa dalawang pinakamataas na rank 9 Yao Gods. Dapat kang mamatay, at mamamatay din sila. Umungal ang pilak na tigre. Iniwan nila ang apat na Yao Gods doon, sapat na para magkapira-piraso sina Zhao Feng at Xin Wuang. Kaya, ang pinakamahalagang gawain sa kamay ay ang pagpatay sa tatlong taong ito at paglabas ng kanilang galit. Ewo. Ang apat na Yao Gods ay napaungol habang sila ay sumusugod. Hayaan mo akong subukan. Sigaw ni Xin Wuang habang humakbang pasulong, ang kanyang bloodline energy ay baliw na lumalakas. Boom! Pagkaraan ng ilang sandali, isang banal na puting liwanag ang sumabog sa kalangitan, at si Xin Wuang ay agad na naging isang napakalaking higanti. Sa pag-activate ng kanyang bloodline, ang mga depensa at kapangyarihan ni Xin Wuang ay parehong nakatanggap ng napakalaking boost. Tumayo siya sa harap ng apat na Yao Gods na parang bakal na pader. Si Zhao Feng ay nakatayo sa likuran, na ginulo ang apat na Yao Gods sa pamamagitan ng eye bloodline techniques at soul attacks. Siyempre, hindi nag-away hanggang kamatayan ang dalawa, bagkos ay nag-away habang umaatres. Lord Wuang, nandito na kami. Ilang sandali pa, lumitaw ang grupo ni Ancient God Resplendence. Sumama sa kanila ang munting pasang magnanakaw. Marami ba silang kasama? Galit na galit ang rank 9 Ancient God.
Kahit na ang dalawang kaaway ay may kakaibang lakas, mayroon silang mga numero sa kanilang panig, at ang tagumpay ay sandali lamang. Ngunit ngayon, tatlo pang ancient god ang lumitaw, kasama ang isang kakaibang pusa. Sa pagpasok ng mga bagong mandirigma na ito, ang apat na pilak na tigre ay agad na nasa likurang paa. Huwag mo silang awayin. Mas mahalaga ang pagtakas. Tumawag si Xin Wuang. Bagamat sila ang may kapangyarihan, ang pilak na tigre na Yao Gods ay ganap na may kakayahang tumawag ng mga reinforcement. Nagtulungan ang grupo sa isang fighting retreat at maayos na nakawala sa Silver Tiger na Yao Gods. Matapos lumipad ng mahigit kalahating araw, tumakas sila sa lupa para magpahinga sandali. Lord Huang, paano nangyari ang operasyon? Tuwang-tuwang tanong ng Ancient God Cheng Yun. Ito ang treasury na itinayo ng Giant God Race. Dapat ay naglalaman ito ng sapat na mga mapagkukunan at kayamanan upang suportahan ang Giant God Race sa isang mabilis na pag-akyat. King of Gods, Kabanata 1365. Level 9 Intent. Lord Huang, paano nangyari ang operasyon? Tuwang-tuwang tanong ng Ancient God Cheng Yun. Ito ang treasury na itinayo ng Giant God Race. Dapat ay naglalaman ito ng sapat na mga mapagkukunan at kayamanan upang suportahan ang Giant God Race sa isang mabilis na pag-akyat. Ang kabangyaman ay inookupahan ng isang grupo ng mga Yao Gods, at marami sa mga kayamanan at mga mapagkukunan ay tinanggal noon pa man. Wala kaming masyadong oras ni Zhao Fang, kaya kaunti lang ang nakuha namin. Prangkang nagsalita si Xin Wuang. Medyo nadismaya ang ibang miyembro ng Giant God Race. Ito ay isang treasury na itinatag ng Giant God Race, ngunit ang kudeta ng Ancient Soul Race ay pumihil sa Giant God Race na bumalik sa lugar na ito hanggang ngayon, na naging dahilan upang ang treasury ay sakupin ng mga Yao Gods. Pero huwag kang kabahan. Ang Ancestral Legacy Treasury na ito ay napakalawak at puno ng pagkakataon. Maaari tayong manatili dito ng kaunti pa at makakalap ng mga mapagkukunan. Iminungkahi ni Xin Wuang. Ang kanyang mga salita ay natural na nakakuha ng pagsang-ayon ng iba. Una, hindi sila gaanong natamo, kaya kahit na bumalik sila ngayon, kung ano ang mayroon sila ay hindi sapat upang baligtarin ang sitwasyon para sa Giant God Race. Pangalawa, natural na kailangan ng isang tao na gumugol ng mas maraming oras sa kakaiba at mahalagang lugar gaya ng Ancestral Legacy Treasury. Kung maaari silang kumuha ng ilang mga kayamanan mula dito upang madagdagan ang kanilang lakas, ito ay magiging isang biyaya lamang sa Giant God Race. Nabalitaan na ang lugar na ito ay naglalaman din ng sikreto sa pagiging isang God Lord. Kung sila ay napakaswerteng natagpuan ang lihim na ito at marahil ay nakapasok pa sa hanay ng mga God Lord, kung gayon kahit na hindi sila nagbabalik ng maraming mapagkukunan, maaari nilang pangunahan ang Giant God Race sa pagbagsak ng Ancient Soul Hall. Ang lugar na ito ay puno ng panganib. Ang ating kasalukuyang lakas ay malayo pa sa sapat. Kinuha ni Xin Wuang ang mga mapagkukunang nakuha niya mula sa kabangyaman at ipinamahagi ang mga ito. Ang mga mapagkukunang ito ay iniwan ng Giant God Race para sa mga taong katulad nila, kaya tama lang na sila ay ginamit ng mga miyembro ng Giant God Race. Inilalabas sila ngayon ni Xin Wuang upang madagdagan niya ang lakas ng kanyang grupo. Maraming salamat, Hall Master. Nagulat at natuwa si Ancient God Resplendence at ang iba pa habang kinukuha nila ang mahahalagang mapagkukunang ito. Karaniwan, kakailanganin nilang makipagpalitan ng mga puntos ng kontribusyon para sa mga mapagkukunang ito, ngunit ang sitwasyon ay natatangi, na nagpapahintulot sa kanila na tamasahin ang gayong paggamot. Zhao Fang, kailangan din namin ang iyong lakas, para maituring ka rin na bahagi ng Giant God Hall. Kinausap ni Xin Wuang si Zhao Fang. Ang mga mapagkukunang ito ay para sa Giant God Race, ngunit hindi pa sapat. Kung ibibigay niya ang ilan sa mga ito kay Zhao Fang, hindi niya maiiwasang pukawin ang sama ng loob ng ibang miyembro ng Giant God Race, kaya ginawa niya ang dahilan na ito. Ang mga bagay na ito ay pag-aari ng iyong Giant God Race, kaya panatilihin ito. Sa halip, umaasa ako na, kung makatagpo ako ng anumang iba pang kayamanan o pagkakataon sa lugar na ito, magkakaroon ako ng karapatang ipamahagi ito kung saan sa tingin ko ay angkop. Tinanggihan ni Zhao Fang ang regalo ni Xin Wuang at ibinigay ang sarili niyang kahilingan. Kung tutuusin,
Nagkaroon lang siya ng pagkakataong pumunta rito dahil kay Xin Huang at sa Giant God Race. Kung siya ay makakakuha ng anumang kayamanan, ang Giant God Race ay hindi maiiwasang itutok ang kanilang mga mata sa kanila, na humahantong sa hidwaan sa pagitan ng dalawang panig. Kaya, tinanggihan ni Zhao Feng ang mga mapagkukunan ng Giant God Race at sinabi ang kanyang sariling kahilingan. Sige. Wala akong tutol. Ang bawat tao'y aasa sa kanilang sariling kakayahan. Agad na sinabi ng Ancient God Cheng yun. Kung tumanggi siya, magagamit ni Zhao Feng ang mga mapagkukunan ng Giant God Race, isang bagay na hindi kayang panoorin ng Ancient God Cheng yun. Bukod pa rito, mas maraming tao ang Giant God Race. Magkukulang kaya sila kumpara kay Zhao Feng lamang pagdating sa paghahanap ng kayamanan. Sige. Gawin natin yan. Si Xin Huang ay wala ring masyadong pakialam. Malaki ang naging papel ni Zhao Feng sa pagkuha ng lahat sa kanila sa Ancestral Legacy Treasury ng buhay. Bilang karagdagan, si Zhao Feng at ang kanyang maliit na magnanakaw na pusa ay talagang kailangan sa paparating na paghahanap, kaya ang kanyang kahilingan ay hindi masyadong sobra. Bukod pa rito, ang dimensyong ito ay isang bagay na natagpuan ng mga ninuno ng Giant God Race nang hindi sinasadya, hindi isang bagay na nilikha ng Giant God Race gamit ang kanilang sariling mga kamay. Ang lugar na ito ay isang lupain ng maraming kapalaran, ngunit din ng maraming mga panganib. Kung may lakas si Zhao Feng, makukuha niya ang gusto niya. Sa kabilang dulo, ang koponan mula sa Ancient Soul Hall ay hinahabol ng isang grupo ng mga Yao Gods. Hindi natin sila hahayaang makatakas. Umungal ang higanteng pilak na tigre. Nalaman na lamang nito na ang grupo ni Zhao Feng ay maayos na nakatakas. Kung hahayaan nilang makatakas din ang mga taong ito, hinding-hindi nito mailalabas ang galit nito. Parang puwersa lang ang gumagawa sa iyo. Talagang iniisip mo na ang Ancient Soul Race ay ganoon kadaling ay bully. Ang Ancient God Jalsi ay nagalit. Hindi niya gustong makipag-away ng husto sa mga Yao God na ito, ngunit masugid nilang hinahabol siya. Para sa isang makapangyarihang half-step na God Lord na tulad niya na habulin ng dalawang peak rank 9 Ancient God ay iniwan siyang lubos na nagngangalit. Buzz. Ang Ancient God Jalsi ay agad na nag-activate ng kanyang bloodline energy, at ang kanyang katawan ay ganap na nagbago sa isang itim na translucent na katawan ng kaluluwa. Boom! Whoosh! Whoosh! Ang mga pag-atake ng Silver Tiger at Silver Green na Python ay dumaan ng diretso sa Ancient God Jalsi, na nagdulot ng kaunting pinsala. Ang Ancient Soul Race. Ngumisi ang Silver Green na sawa. Naalala nito na ang lahi na ito ay napakalakas at bihasa sa pag-atake ng kaluluwa. Imprisoning Hellsea. Lumawak ang katawan ng Ancient God Jalsi sa madilim na alon na hamampos sa kalangitan. Marami sa mga Yao God na may mas mahihinang kaluluwa ang nanginginig habang ang hindi pa nagagawang pressure ay bumibigat sa kanilang mga kaluluwa. Ang pinakamataas na kasanayan ng Ancient God Jalsi. Sa pamamagitan ng paggamit ng espesyal na katawan ng kaluluwa ng Ancient Soul Race at pag-activate ng isang lihim na bloodline na sining, maaari siyang mag-transform sa isang dagat na nakakulong sa kaluluwa na magtutulak sa lahat ng kaluluwa sa Underworld. Ang dalawa pang miyembro ng team ay hindi napigil ang mapabuntong hininga sa pagtataka. Mamatay. Sigaw ng Ancient God Jalsi. Ang itim na alon ay agad na tumaas ng 12-dosenang talampakan sa hangin, umuungol pababa at nilamon ang mga Yao Gods. Ang dalawang peak rank 9 Yao Gods ay agad na gumamit ng soul attack. Sa kasamaang palad, ang mga depensa ng kaluluwa ng Ancient God Jalsi ay masyadong mabigat, itinutulak ang mga pag-atake ng kaluluwa at patuloy na hindi napigilan. Ang dalawang pinakamataas na rank 9 Yao Gods ay mabilis na nahuli ng itim na alon, gayon din ang marami pang Yao Gods sa lugar. Sa simula, sinubukan pa rin ng mga Yao God na ito na makipaglaban. Gayunpaman, ang kanilang mga kaluluwa ay nagsimulang mabilis na hamina, at ang mga kaluluwa ng maraming rank 8 Yao Gods ay direktang nilamon ng Ancient God Jalsi. Hindi maganda. Masyadong malakas ang soul technique ng taong ito. Ang Silver Green na Python ay gumagamit ng time intent upang labanan ang madilim na alon. Sagipin mo ako. Sa kabilang banda, ang pilak na tigre ay mas masahol pa kaysa sa sawa pagdating sa bilis at kagalingan, kaya ito ay natali na ng kaluluwa ng Ancient God Jalsi.
Ang sinumang tumatawag sa kanilang sarili na kalahating hakbang na Godlord ay dapat magkaroon ng kahit isang intent na umabot sa level 9. Ang aking water intent ay may hindi kapani-paniwalang kapangyarihang nagbubuklod. Walang sino man sa inyo ang makakatakas. Ang tinig ng Ancient God JLC ay nagmula sa itim na karagatan. Bukod sa water intent, ang kanyang soul attack ay naglalaman din ng shadow intent. Ang dalawang nagtutulungan ay maaaring maging sanhi ng isang kaluluwa na unti-unting mawalan ng malay at mahulog sa katahimikan. Hanggat wala silang kakayahang lumaban, maaari niyang lumunin ang kanilang mga kaluluwa at dalisean sila. Gayunpaman, ang lihim na sining na ito ay kumonsumo ng napakalaking halaga ng kanyang bloodline energy. Bukod dito, ang malawak na saklaw ng pag-atake ay nangangahulugan na ito ay mas nakakapagod din sa kanyang isip. Ang dalawang peak rank 9 ancient gods ay may mga pangit na ekspresyon. Kung hindi dahil sa kanilang makapangyarihang soul intents at mastery of time intent, matagal na silang napatay. Naging madilim ang mundo, ang mga itim na alon na naglalayong lunurin ang lahat. Magtrabaho ng sama-sama. Nagtama ang mga mata ng pinakamataas na rank 9 Yao gods at sabay na gumamit ng time intent. Ang mundo ay biglang naging napakabagal, at pagkatapos ay tumigil. Ginamit ng dalawang peak rank 9 Yao gods ang sandaling ito para makawala sa pagkakagapos ng Ancient God JLC. Hindi nagtagal matapos silang makatakas sa mga pagkakatali, bumalik sa normal ang mundo. Nakatakas sila. Time intent. Nagdilim ang ekspresyon ng Ancient God JLC. Nagtulungan ang dalawang peak rank 9 Ancient Gods para gamitin ang time intent para mag-freeze ng oras sa nakapaligid na rehiyon. Sa kabutihang palad para sa kanya, ang Ancient God JLC ay napakalakas na wala pang kalahating segundo ay na-freeze siya. Matapos makalaya, ang dalawang rurok na rank 9 Ancient Gods ay mahina at malungkot na tumitig sa Ancient God JLC. Bagaman nakatakas sila sa bilangguan, sila ay nasa kakilakilabot na kalagayan, hindi man lang nagamit ang 50% ng kanilang kapangyarihan. Ngunit ang lihim na sining ng Ancient God JLC ay medyo matagal na. Terra na. Ang mga itim na alon ay dahan-dahang umatras, na nagbabalik sa Ancient God JLC. Nagtagumpay siya sa pananakot sa dalawang grupo ng Yao God, ngunit malaki rin ang ginastos niya sa kanyang mga reserba. Ang patuloy na pakikipaglaban ay magdudulot ng hindi na mapawi na sugat sa kanyang kaluluwa. Bukod dito, ang lugar na ito ay lubhang mapanganib, at mayroon pa silang misyon na dapat gawin. Whoosh! 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 Umalis ang team ni Ancient God JLC habang ang mga nakaligtas na Yao Gods ay nanonood lamang. Xin Huang, Zhou Feng, tiyak na gagawin ko ito para magmakaawa ka na patayin kita. Ang Ancient God JLC ay nakadikit ang kanyang mga ngipin, ang kanyang ekspresyon ay mabagsik. Tiyak na sina Zhou Feng at Xin Huang ang may pananagutan sa insidenteng ito. Ang partido ni Zhou Feng ay nanatiling nagpapahinga sa ilalim ng lupa. Ginagamit ng mga miyembro ng Giant God Race ang mga bagay na nakuha mula sa treasury upang linangin at dagdagan ang kanilang lakas. Inalis ni Zhou Feng ang isang madilim na lightning crystal mula sa 9 lightning soul refining mirror at kinain ito. Ang 9 lightning soul refining mirror ay maaaring pinuhin ang mga kaluluwang hinihigop sa salamin ng walang anumang aksyon sa bahagi ni Zhou Feng. Habang nililinis nito ang mga kaluluwa, hihina ang lightning energy ng 9 lightning soul refining mirror. Gayunpaman, kung gagamitin ng isang tao ang pinong lightning soul crystals bilang pinagmumulan ng enerhiya, ang kapangyarihan ng 9 lightning soul refining mirror ay maaaring palakasin. Kamakailan, si Zhou Feng ay patuloy na kumakain ng lightning soul crystals para pinuhin ang kanyang soul intent, palakasin ang kanyang soul energy, at alisin ang mga dumi sa kanyang isip. Crystal ng lightning soul. Nakita ng Ancient God Cheng Yun si Zhou Feng na lumunok ng madilim na lightning crystal at agad na nagulat. Hindi katakataka na napakalakas ng mga diskarte sa linya ng mata ng soul ni Zhou Feng na kahit ang bloodline ng Giant God Race ay hindi makalaban dito. Si Zhou Feng ay may napakamahal na mapagkukunan ng kaluluwa na magagamit niya. Naririnig ko na ang lightning soul crystals ay maaaring magpainit ng kaluluwa ng isang tao, magpapaliit ng enerhiya ng kaluluwa, magpalayas ng mga demonyo sa puso, at maging sanhi ng kaluluwa na sumailalim sa isang malaking pagbabago. Agad na sinabi ng Ancient God Thundermount,
Pero direkta niyang kinakain ang mga ito. Napakawalang ingat. Tahimik na tumawa ang ancient god Cheng Yun. Ang nakapagpapagaling na epekto ng lightning soul crystals ay lubhang malupit. Ang mga ito ay karaniwang dinudurog sa pulbos o kinuha kasama ng mga likido na maaaring mag-ayos ng kaluluwa ng isang tao. Kung hindi, imposibleng matiis ang malupit na nakapagpapagaling na epekto ng lightning soul crystals at hindi na mapananauli ang pinsalang gagawin sa kaluluwa. Gayunpaman, si Zhao Feng ay lumilitaw na walang anumang discomfort pagkatapos kumain ng lightning soul crystal. Posible pang ang makarinig ng lagaslas mula sa kanyang bibig, at tila ninanamnam niya ang karanasan. Si Zhao Feng ay hindi lamang nagpapanggap. Ang malupit na lightning soul crystals ay perpektong pandagdag para sa kanyang lightning soul body. Nako, ang lightning soul crystal na ito ay lahat ay pino mula sa mga kaluluwa ng rank 8 ancient gods. Napabuntong hininga si Zhao Feng. Ang lightning soul crystals na ito ay pinino mula sa mga kaluluwa ng mga eksperto ng Heavenly Demon Hall, ngunit ang pinakamalakas na kaluluwa na naabsorb niya sa 9 lightning soul refining mirror noong panahong iyon ay ang pinakamataas na rank 8. Ang soul intent ni Zhao Feng ay umabot na sa limitasyon ng rank 8, at ang mas maraming lightning soul crystals na nakonsumo niya, mas mababa ang epekto ng mga ito. Kung makakakonsumo siya ng lightning soul crystal na pino mula sa isang rank 9 soul, ang kanyang soul intent ay maaaring sa wakas ay makatawid sa threshold na iyon. Bukod sa paglilinang ng kanyang kaluluwa, nililinang din ni Zhao Feng ang time intent. Sa Ancestral Legacy Treasury, kung ang isa ay hindi sanay sa time intent, ang isa ay lubhang magdurusa. Si Zhao Feng ay nililinang pa rin ang time intent, at ang maraming time intent na mapagkukunan dito ay naging mas madali para sa kanya na umunlad. Ginagamit din ni Xin Huang at ng iba pang mga ancient god ang pagkakataong ito para linangin ang time intent. Makalipas ang isang buwan, tinapos ng grupo ang kanilang pag-iisa at naghanda upang magpatuloy sa paggalugad. Hanapin muna natin ang ilang mahuhusay na mapagkukunan ng time intent. Kung mauunawaan nating lahat ang time intent, ito ay magiging malaking tulong sa ating kabuuang lakas. Iminungkahi ni Xin Huang.